Welcome kayo guys sa YouTube channel natin. At sasagot na naman tayo ng isang comment dun sa nauna natin video. Ang sabi niya, magkano po pa slab? 5 meters by 9 meters. Gusto ko steel deck ang gagamitin. So, ito yung i-estimate natin. Isa-isahin natin to. So, isasabay natin yung biga sa pag-slab. Okay, mayroon kasing mga namamakyaw na inuuna na nilang buhusan yung biga bago nila i-assemble yung steel deck, bago nila ilatag. So, okay naman yun para nakapatong na yung steel deck mo dun sa tuyo. So, pag binuhusan mo yun, siyempre may dinugtungan yun. So, pag i-estimate natin na iba, sasabay natin bubuhusan yung biga. Okay? Sasabay natin yan bubuhusan yung biga sa pag-slab, sa pagbuhos ng slab. Okay, isa-isahin natin yung mga materials na gagamitan natin mula sa bakal, simento, buhangin, graba. Bibilangin natin kung ilan talaga magagamit natin yan. So, yan muna yung gagawin natin. Nabilang na natin, isasama rin na natin at pipresyuhan na. Okay? So, magbibigay rin ako ng idea sa inyo kung paano makatipid ng unti sa huli ng video natin. Okay? So, umpisa na natin to. Pero kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, kung nagpaplano kang magpatayo ng bahay, so, pwede kang mag-comment sa video na ito. At i-subscribe mo na rin para malaman mo agad kung sasagutin ko ang tinatanong mo. So, like nyo rin kung nagustuhan nyo yung video na to. Okay guys? So, ito na. Umpisahan natin yung pag-estimate sa biga. Unahin natin yung simento. Ang kailangan natin simento dyan sa biga natin, na ang size nyan is 25 by 30. Okay? Pwede rin 20 by 30 kung nagtipid ka na unti. So, 25 by 30. Ang kailangan mong simento is 17 bag na simento. Okay? Ang buhangin na kailangan mo dyan is 42 bag na buhangin. Mamaya i-convert natin yan sa cubic. Okay? Yung graba mo is 85 bag na graba. Okay? Ang kailangan mong 12 mm dyan is 35 pieces na 12 mm sa biga. Okay? Suggest ko, mas maganda yung welded sa top bar mo. Kasi magwi-welding ka dyan ng steel deck mo. Di bali na yung apat dito sa baba. Kahit hindi na welded. Basta yung sa taas kasi mag-welded ka. Kaya dapat gagamitin mong bakal yung pwedeng weldingan. Okay? So, ayan. 35 pieces na 12 mm ang kailangan mo dyan. Ang stirrup mo, 32 pieces na 9 mm. 9 mm lang ang gagamitin mo. Okay? So, ayan. Nakuha na natin yung para sa biga. Isusunod na natin yung pinaka-slab na. Okay? Pinaka-slab na natin. Ang kailangan natin na 12 mm sa slab is 57 pieces na 12 mm. Ang spacing natin, yung kwadrado, is 30 cm by 20 cm. Okay? So, yun yung kailangan natin na bakal na rebar sa slab natin. So, ang simento na kailangan natin din sa 45 square meter mo na pinapa-slab is 43 bag na simento. Okay? Yung buhangin is 3 cubic, yung graba is 6 cubic. Okay. Kung makikita nyo sa steel deck na gagamitin natin is yung wave type na steel deck. So, mayroong wave yan. So, mayroong ganyan wave, tapos sa taas, tapos gano'n. So, may wave yan. Okay? So, ibig sabihin, kakain pa yung gano'n ng, yung rib na yon ng simento, graba at buhangin. So, kailangan din natin kunin yon. So, dyan sa rib niya na yan, pag gano'n, kailangan mo yan ng 7 bag na simento, 18 bag na buhangin, at 35 bag na graba. So, ayan, mamaya, total natin to ha. Summary natin to. At presyo na natin. Ang kailangan mong steel deck na gagamitin is 46 meter. Okay? 46 meter ang kailangan mo na steel deck na gagamitin para dyan sa 5 meter by 9 meter mo.
ang kapal nito is 0.80 mm. Ito na yung pinakamanipis. So, ibig sabihin, ito na rin yung pinakamura. So, walang namang problema yan kasi 5 meter lang naman yung luwang ng pinapagawa mong bahay. So, ayan. Ang coverage ng steel deck natin ito is kulang-kulang 1 metro. 99.5 cm. So, kulang-kulang 1 metro ang coverage niya. Okay? So, para sa akin, itong ganitong steel deck, mas matibay kasi mayroon siyang yung ganyan, curve. Mayroon siyang curve, yung wave, rib. Mayroon siyang ganyan. Kaysa sa pantay lang na bakal. So, mas maganda ito yung gagamitin para sa akin. So, ito na. Isasamarin na natin kung magkano talaga ang kailangan mong budget para dyan sa 45 square meter mo na bahay. Okay? Ang simento, 78 bag na simento, 220 yung isa, 17,160. Ang 12 mm mo, 82 pieces, 220 rin, 18,040 pesos. Ang 9 mm mo, 32 pieces, 90 pesos yung isa nito is 2,880. Okay, ang graba mo is 9.5 cubic. Ang kailangan mo na graba is 1,200 per cubic is 11,400. Ang buhangin mo, 5 cubic. So, 1,000 ang per cubic nito, so 5,000. Okay. Ang materialis natin ito, depende dito sa lugar Kasi yung presyo nito, binasi ko lang dito sa amin. May mga lugar na mas mataas to, may mababa. Kaya adjust nyo na lang kung magkano dyan sa inyo. Okay? So, ang steel deck natin na 45 meter is 385 per meter nito. Is 17,710. Okay? Ang formworks natin, so, mga tukod, tapos yung plywood dyan sa ginamit natin sa biga, pako, welding rod, etc. pa na gagamitin. Tansyahin ko na lang mga 10,000 yan. Ang steel deck kasi na to, hindi naman kailangan ito maraming tukod. Dito lang ng plywood, tatadarin mo yan ng tukod. Ito, matipid to sa tukod. Kaya makamura ka dito sa tukod. Ibig sabihin nito, kung magpa-slab ka at mura naman yung steel deck sa inyo, mas maganda na yung steel deck gamitin mo. Okay? Kasi bakal na to Yan. Okay, ito na yung cost. Ito na yung total cost. Material cost sa 45 square meter na pinaplano mong paslab. Kung itotal natin yung kanina, lahat ng nabanggit natin is 82,190. So, yun ang kailangan mong ilaan para dyan sa 45 square meter mo na ang gagamitin ay steel deck. So, yan. 82,190. Ang pagpapa-steel deck, bago ka nito magpa-steel deck, bago ka mag-order ng steel deck, kailangan naka-layout na yung biga mo, yung mga bakal ng biga mo. Kasi pag bumili ka nito, pag nag-order ka nito sa planta, susukatin mo yung dulo ng biga at dito sa kabilang biga. So, pag ang biga mo ay ganito, yan, ito yung halimbawa, ito yung bakal. Ayan, yan yung bakal. Nakatutok yung steel deck dyan. Hindi yan nakaangat. Nakatutok yan ng ganyan sa bakal. Para pag nagbuhos ka, papatong siya sa natitira na 2 inches doon sa biga mo. Papatong siya. Hindi siya nakakuan lang. Nakatutok lang sa corner ng biga mo. Kundi nakapatong talaga siya. So, ayan. Pag nag-order ka niyan, dapat 0-0 yan. Para hindi ka na magputol pagdating dyan sa bahay mo, sa pinapa-slab mo. Meron pa siya pag magputol ka pa, gagrinderin mo pa yan. Pero kung pag-order mo, tutok na sa dulo-dulo ng biga mo, lalatag mo na lang siya. Tapos tukuran mo na lang. So ayan, para mas mabilis yung trabaho. Makakatipid ka pag mabilis yung trabaho, lalo na kung paarawan mo. Kung sa bagay, wala namang halos nag-aarawan na ngayon. Ito pa yung isa kong tip para makatipid ka. Pwede kang gumamit ng 10mm na salitan doon sa slab mo. Halimbawa, 12mm ito. 10mm mo pabalagbag mo. Ganyan. Isalitan mo. So, para makatipid ka na unti. Walang problema yun kasi mas matibay na yung steel deck. Bakal na yan Kaya, mas matibay yung slab mo. So, ayan.
82,190 ang estimated cost natin dyan sa materials. Kung tatanungin nyo ako kung magkano yung labor dyan, mga 70k to 80k. So ayan, kanila lahat yung power tools dyan. Baka mayroon kasi mga ibang namamakyaw na pabiling ka ng grinder, pabiling ka ng welding machine. Kanila lahat yun, kanila lahat yun. So ayan lang guys. Okay.